Hi guys, good morning. Gusto ko lang mag-react doon about kay General Torre, no? Sa pagkaalis niya, natinanggal siya ni PBBM sa pwesto niya, no? Ito kasi ang reaction ko dyan. Kasi marami akong nabasa na PBBM loyalista, parang na medyo na ano sila kay PBBM, no, na upset or na disappoint or nag-question ng so much na sobrang early pa to question the Pangulo, no. Ang sa akin kasi diyan, si General Torre kasi ang alam ko na talagang siya lang ang napagkakatiwalaan ni Pangulong Marcos, no, sa tulad niyan, yung pag-aresto kay Digong, pag-aresto kay Kibuloy. Si General Torre lang kasi yung may kakayahan na may kakayahan at mayroong tatag ng loob na gumawa kasi ng ganyan. Kaya I'm sure, for sure, and surely 100% ako dyan na hindi tinanggal si General Torre for no reason. Tinanggal siya for a good reason, for a new mission. May bago siyang mission na ibibigay kay General Torre na matindi, mabigat. Para saan to? Dahil sa dami ng korupsyon sa Pilipinas, kailangan niya si General Torre sa kanang kamay niya, sa kaliwang kada o kanang ganun. Kailangan niya si General Torre na para masugpo yung corruption dito sa Pilipinas na akala ng mga malalaking tao hindi sila matitinag. Ano lang yan eh. Para sa akin dalawa lang yan eh. Maaaring maging DPWH secretary siya or maging NBI director siya. Kung maging DPWH secretary naman siya, ano yan, maganda yan kasi malilinis niya yung kaululan dyan sa loob ng DPWH, di ba? Yung mga miyembro dyan, yung mga pangurakot nila ng pera dyan sa ng taong bayan, na may, lalo na yung konektado sa flood control. At iba't iba pang instruktura na naging ghost project lang, di ba? Kumbaga malilinis niya yan eh. Kaya yun ang pananaw ko ha, baka doon siya ilagay o kaya maging NBI director siya. Kasi pag NBI director naman yan, ano yan, syempre may bigat din yan, di ba? Kasi arestuhin mo din yung mga malalaking official dyan, di ba? Tulad nga pag-aresto kay Kibuloy at kay Duterte. I'm sure dyan, for ICC yan. Konektado na naman yan sa ICC. Yung mga isusunod ni PBBM kay Digong sa ICC, malamang yan. Kasi malalaking tao din ang kaano dyan, di ba? Kaya maaaring ang nakikita ni PBBM na makakagawa lang ng mga ganong bagay ng pag-arrest or pagsugpo ng corruption at ng corruption dyan sa Pilipinas ay nakikita niya lang si General Torre. Kasi si General Torre lang naman talaga may bayag. Di ba? Yun ang nakikita ko. Kaya wag tayong wag tayong wag tayong ma-upset sa nangyari kasi I'm sure for that merong good reason si PBBM kaya niya inalis sa pwesto si General Torre. Kasi hindi niya alisin yan ng walang rason. Kasi malaki ang tiwala ni PBBM kay General Torre. Siya lang ang napagkakatiwalaan niya na makakagawa ng mga bagay na imposibleng magawa ng iba. Yun eh. Kaya yung dun sa mga nagsasabi na pinabayaan ni PBBM si General Torre after ng sacrifices, after na pagkatapos ng nagawa ni General Torre, hindi siya pinabayaan ni PBBM, which is actually lagi siyang andyan, pinagtatanggol niya yan si General Torre. Kaya lang, may instances lang na kailangan talagang magdesisyon ni Pangulong PBBM for the sake of our country. Kailangan niya rin sa PBM
to solve the problems, the corruption, and iba pang kriminalidad dyan sa Pilipinas na kasama, na kailangan niyang kasama si General Torre sa pagsugpo ng problema natin dyan sa Pilipinas. Yun ang nakikita ko, ha. Kaya huwag tayo maging masyadong kasi kung tayo PBBM loyalist tayo, magtiwala tayo, 'di ba? Kung tayo mga anak, magtiwala tayo sa tatay natin. Kasi ang tatay natin hindi yan gagawa ng hakbang na ikakapahamak ng kanyang mga anak, 'di ba? Ganun si PBBM. Kaya huwag tayong mag-question muna ng maaga. Kumbaga mag-antay muna tayo. Baka lawakan natin yung pag-iisip natin. Kasi pag hindi tayo magiging malawak, magiging katulad tayo ng kabila. Magiging kapantayan natin ang ating pag-iisip sa kabila na nagiging makitid. Hindi na nag-iisip, hindi na nagbabalanse ng sitwasyon. Kailangan balansehin natin muna ang sitwasyon bago tayo mag-react. Ganon po 'yun. Kaya dun sa may napanood din kasi ako dun sa vlog ng actually BBBM siya PBBM siya na parang upset siya, parang nawalan siya ng sabi kong ganon, sikat pa naman siyang vlogger, no? Dati daw siyang police. Kaya sabi ko gano'n sa kanya, kung talagang PBBM ka at naiintindihan at talagang nakakaintindi ka, sabi ko gano'n sa kanya, hindi ka dapat na nagka-question agad at hindi ka agad na upset. At parang, bakit ganyan? Bakit ganyan? Dapat hindi gano'n. Dapat nagtitiwala ka kay PBBM 100%. Kasi, di ba kung talagang PBBM ka, loyalist ka, alam mo dapat, lalo na vlogger ka, dapat alam mo at may common sense ka kung bakit ginagawa ni PBBM yun. Dapat positive ka kay Presidente PBBM, hindi ka negative. Kahit ano pang maging decision niya, kung ano mang makita mo sa news, dapat hindi ka nag-impact agad ng negative. Positive ka palagi. Dapat may positive answers ka agad muna sa utak mo, at hindi ka agad nag-react ng negative. Diba? Kung PBBM ka, ha, talagang loyalist ka. Yun. Kaya guys, huwag tayo ma-upset agad-agad. Kaya hintayin natin yung result. I'm sure, balikan nyo ako dito pag mali ako. Okay pwede kayong mag-react ng negative sa akin if mali yung sinasabi ko after ng result, no? Kung talagang inalis lang si General Torre for no reason, no? Ngayon, you can return also here my video. You can come back here my video to comment positive comments, no? Kung talagang may tama ako doon sa nasabi ko na kung saan siya ilalagay ni PBBM, kung ano talaga ang plano sa kanya ni PBBM. Yun lang. Alam mo sa nakikita ko talaga ngayon, talagang puspusan talaga si PBBM sa talagang mula sa puso talaga niya ang paglilinis sa ating bansa. Nasa puso niya talaga alam mo, seryoso talaga siya. Seryoso siya sa re-resolve ng mga corruption dito sa Pilipinas. 'Di ba? Pagbigay ng hustisya sa mga taong hindi pa nabibigyan ng hustisya, tapos yung mga gobyerno, yung mga kasamahan ni ni Duterte na nandiyan pa, nakasabot sa mga dating, yung mga wala pang hustisyang, may hustisya na naman, pero kasabot sila doon, di ba? Kailangan nila pumunta rin sa ICC. Ayun guys, kaya wag tayong kaya ang payo ko lang sa inyo, wag tayong negative agad. Magtiwala tayo ng buo kay President Marcos, kasi alam mo, napakatalinong tao yan. Di ba? Tahimik pero matalino. Tingnan mo ngayon nangyayari ngayon, siya lang lahat nakaka-resolve, siya lahat ang naglabas lahat ng baho ng past administrasyon, ng past ayun. Ay nako, basta back to you na lang. Ano ba yan? Nabubulol ako.
Ay nako, ayan guys.